Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si ang naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David Solomon, dating asawang si Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Ozias. Nitong si Ozias ang ama ni Jotam, na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manase, at si Manase ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias, na kanyang mga kapatid. Panahon noon ang pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. Si Eliakim ang ama ni Azor, at si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matam, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa mga tuwid, 14 na sanilangit mula kay Abraham ang pagkibig. At ngayon din po, palakpakan po natin si Lola na nagdiriwang po ang kanyang kaarawan ngayon. Kanina po, pagdating po namin sa sasakyan, nakita ko po itong lugar na pagmimisahan. Ang una kagad pumasok sa isip ko, ano ba to? Dibu. Ano ho? Ito ang dibu, 18. Yan si Lola naman ay 80. Magkatunog naman, ano ho? Hindi ko lang ho alam kung may 18 roses mamaya. Ano ho? Napakaganda ho na makita natin na merong biyaya ng buhay na talaga pong dapat na ipinagpapasalamat sa Diyos. Bibihira po yung nakakaabot po ng 80. Meron pa po ba dito 80 o mas mataas po sa 80? Ilang taon na po kayo, Lola? 84. Oh, meron pa ba tataas sa 84? Siguro si Lola at si Lola mahilig kumain ng gulay. Ano? Dahil sabi ko, pag kumain ng gulay, hahaba ang buhay. Pero meron kaming kapitbahay, umabot 93 years old. Buhay pa ho, kakakain ng gulay. Kaya ho, lantang gulay na. Ano ho? Ayun, sila Lola, tignan mo, ano ho? Kanina ho, tinatanong ko kung malakas pa daw. Tinanong ko ho, saan baka ako nag-gym? Hindi mo nag-gym pa ba kayo? Ano ho? Ito dapat pangalawang pagpasalamat po natin na hindi lamang po buhay, kundi malalakas pa at nabibiyayaan pa. Lola, malabo po ba mata ninyo? Hindi. Malinaw po ba pandinig nyo? May bubulong ako sa inyo. Tingnan natin kung maririnig nyo. Nangiti, ano ho? Yun ho, alam ho natin na minsan ho, may mga tao na 60 pa lang ho, napakadami na hong karamdaman na hindi ho makatawid ng 70 o 75 ng pasasalamat sa Diyos na nagpapahiram ng buhay. Balita ko po, si Lola, ang anak, 5 ang buhay. Ano, 6 po dapat. Ano ho, mister niyo po, ilan? Ay, hindi, yun na. Mga anong taon na namatay si mister, si Lolo? 2004. 6 na taon na ho, hindi kayo nag-isip na mag-asawa ulit. Tapos na si Lolo, ay, hindi, kita mo sagot, hindi na raw niya kaya. Si Lolo daw po, ang apo 23. Ano ho? Pero pa yung apo sa tuhod. O, kita mo, pag sinama daw yung apo sa tuhod, 40. Ay, yung pong apo sa alak-alakan. Meron ba kayong apo sa alak-alakan? Wala pa ho. Ito ho, ipagpapakita ko para ho sa ating ebanghelyo, yung talaang kanan ni Jesus. Napakarami po na mga nagpasalin-saling lahi. Umaabot na ngayon ng 40. Ito yung makikita ho natin na lahat ay biyaya po ng Diyos. Yun din po yung dahilan bakit po inilahad yung mga talaang kanan at yung mga pangalan ng pinagmulan ni Jesus sapagkat ito po yung pagpapakita na ito po yung nagmula sa Diyos.
na kung saan ang Diyos, pagkakatawang tao ng kanyang anak na si Kristo, ay nagmula sa isang angkan, nagmula sa isang pamilya, nagmula sa isang ina ng ating mahal na Birheng Maria. At yan din po ang ating pong ipinagdiriwang ngayon, ang pagpapasalamat sa buhay na pinahiram ng Diyos sa ating pong kapatid na nagdiriwang po ngayon ng kanyang kaarawan. Harinawa po kung papaano ang mga talaangkan at pangalan na ating narinig sa ating ebanghelyo ay meron din po dyan ay mga sumablay. Meron din po dyan hindi naging maganda yung buhay. Meron din po dyan ay mga naging makasarili. Natitiyak po natin na sa bawat pamilya ay nangyayari din po ito. Sa bawat pamilya, meron pong hindi umaasenso. Sa bawat pamilya, meron pong sumasablay. Sa bawat pamilya, meron din pong hindi nakatatapos. Sa bawat pamilya, sinasabi nga ho natin na meron tayong tinatawag na black sheep. Na ika nga ho ay lumiliso ng landas, lumilihis po ng daan. Pero ang maganda po, sa kabila po noon, si Jesus ay isinilang sa isang pamilya. At tayo din po, yan ang isang magandang hamon ngayon, kung papaanong tayo kaugnay ni Lola Impiang na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon, ay patuloy na maipakita at maiparanas po sana natin yung biyaya ng buhay ng pagpapala sa Diyos. Kaya pwede po ba sabihin nyo nga po, Lola, sabihin nyo, Lolo, sino mang narito, sabihin nyo po sa inyong kanan, may katabi kayo sa kanan, sabihin nyo sa inyong kanan, pinagpala ka. Sabihin nyo doon sa iyong nasa kaliwa, pinagpala ka. Yung po bang pinagpala at saka po mapalad ay pareho. Pareho. Sabihin mo ngayon sa nasa kanan mo, mapalad ka. Sabihin mo ngayon doon sa nasa kaliwa mo, malapad ka. Ay, hindi sinabi, anong correct? May umihirit doon, correct no, correct. Ano ho? Yun ho ang aking birthday wish po kay Lola. Sana po maging malapad pa po yung ating pong kamalayan. Pag tumatanda, minsan daw nagiging mairita. Madali hong nabubugnot. Madali hong naiinis. Kaya siguro naman si Lola hindi ganon. Ano po, Lola? Hindi naman daw masyado. Sana po, ito po yung ating maibahagi din kay Lola. Baka ho, siya naman ho, dala ho ng maraming buhay at taon na sa kanyang pinagpala, kailangan din po natin siya minsan na intindihin. Lalo na po din yung pinakarinig, kayo mawawala ng Lola. At pag nawala kayo ng Lola, baka pati mana, madamay. Ito po yung ating pong pagpatuloy na sana po sa ating pamilya, nagdidiwang tayo, nagkikasiyahan, hindi lang dahil sa isang birthday. Hindi naroon po yung pagiging malapad ng pangunawa sa isa't isa. Magsitayo po tayo. Iyo po natin ang ating mga at pinapahiram lang ng buhay ng Diyos ay magamit natin ang ating pong buhay sa mga bagay-bagay na kaaya-aya. At kung alam natin na ang ating pong buhay ay meron tayong nagawang pagkakamali at pagkakasala, sana ito rin ay isang maging tagpo at paalaala para po sa ating lahat na huwag nating sayangin yung pahiram na buhay ng Diyos sa atin. Bagkus gamitin natin ito sa pagtulong, pawang gawa, pagkalinga, at lalo higit sa pag-unawa sa ating kapwa. Alam na pagdiriwang na ito, tabi paging dapatin mo magkasalo-salo sa pagkain ibinibigay mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan ng pagsusugo mo sa iyong anak ay pinahayag ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inihanda ang San Juan Bautista. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabigat na nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tayo pong lahat
Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa